Welcome back to my channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. It's another day of tutorial. Welcome to my channel. This is Miss Marge. Kung interested po kayo sa aking mga topics, please don't forget to subscribe para updated kayo sa aking mga updated tutorial vlogs. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. So, as part of our updated SSS tutorial, so dahil nag-update ng website si SSS, so for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano ba gamitin ang bagong SSS website. But before we proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang po i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan nyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, and gusto nyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page para updated kayo sa aming mga promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. So, to continue with our topic kung paano ba gamitin ang bagong SSS website, so, una, gamit ang iyong cellphone or computer, buksan niyo lang po ang inyong internet browser gaya ng Google Chrome at pumunta po tayo sa website ni sss.gov.ph. So, once nasa website na kayo ni SSS, kung may makita man kayong parang survey na may 5 star, i-click nyo lang yung arrow pababa para ma-close ito para ma-navigate nyo na yung SSS website. Then, may makikita kayong choices. So, click nyo po yung create a My SSS account or login. Then, may makikita kayo ulit na choices. So, click nyo po yung login button. After that, mapupunta na kayo sa SSS login page. So, make sure meron na kayong user ID and password sa SSS. Kung wala pa po kayong user ID and password, panoorin nyo po dito sa channel ko yung updated process kung paano magkaroon ng user ID and password. Kung nakalimutan nyo na po yung user ID and password, panoorin niyo po dito sa channel ko kung paano mag-reset ng user ID and password sa SSS. So, once may user ID and password na kayo, i-type nyo lang yung user ID and password nyo and then i-click nyo po yung sign in. Then, mapupunta kayo sa pagkuha ng OTP or one-time PIN. So, click nyo lang yung one-time PIN through SMS para mag-text sa inyo ng OTP si SSS. So, once nag-text na ng OTP si SSS, yung 6-digit na number, i-type nyo lang po sa box na yan. And then, i-click nyo po yung login button. And then, may makikita kayong data privacy notice. Basahin nyo lang po yan, scroll nyo lang pababa hanggang makita nyo yung I agree na button sa baba. So, click nyo lang po yung I agree. After that, mapupunta na kayo sa inyong SSS online account. So, una dyan makikita nyo yung total amount of contributions nyo. So, para i-view nyo yung contributions nyo, click nyo yung button ng View Contributions. And then, scroll nyo lang pababa, makikita nyo na dyan yung mga SSS contributions nyo kung ilan na yon and then kung magkano na. So, para makita nyo yearly kung magkano yung contributions nyo, kung nahuhulugan ba kayo ng company nyo, click nyo lang yung arrow pa kanan or pa kaliwa para check nyo yung contributions nyo kung anong year nyo gustong i-check. So, kagaya nito, 2024 na contributions yung nandito. So, click nyo lang yung arrow pa kanan or arrow pa kaliwa kung anong taon yung gusto nyong contributions na i-check para ma-check nyo rin kung naguhulog ba yung company nyo ng SSS contributions nyo. So, balik naman tayo ulit sa homepage ng SSS online account natin. Click nyo lang po yung 3 guhit sa taas sa kaliwa. Then, may lalabas na choices. I-click nyo po yung dashboard. And then, mapupunta na kayo sa homepage ng inyong SSS online account. So, scroll nyo lang pababa para i-check natin kung ano ba yung pwede nating makita at gawin dito sa homepage ng SSS online account. So, una makikita nyo yung pay contributions. So, kung voluntary paying member kayo or self-employed or OFW, so, etong pay contributions is applicable sa inyo. So, click nyo lang yung generate a PRN para makapag-generate kayo dito ng PRN para pag nagbayad kayo ng SSS Conti. So, ito yung gagamitin yung PRN number. So, meron akong separate video dito kung paano magbayad ng SSS contribution. So, kung paano mag-generate ng PRN. I-scroll ulit natin pababa and then makikita naman natin yung pay loans.
So kung may mga loans kayo and voluntary paying member kayo or self-employed or OFW, so ito naman yung way kung paano magbayad ng loan sa SSS. Click nyo yung generating a PRN. So mag-generate din kayo ng PRN para sa loans, para magbayad kayo ng SSS loans. So mag-upload po ako ng full video nito kung paano magbayad ng SSS loans. I-scroll ulit natin pababa and then makikita naman natin yung mga services and mga benefits na ino-offer ni SSS. Gaya ng salary loan, pension loan, calamity loan, loan condonation, maternity benefit, unemployment benefit, sickness benefit, disability benefit, retirement benefits, funeral benefits, and death benefit. So, i-click nyo lang dyan kung anong services yung gusto nyong i-avail kay SSS. So, etong nasa homepage ng inyong SSS online account, mga shortcut button yan. So, pwede na kayong mag-click dyan kung ano yung gusto nyong gawin or i-avail sa SSS. So, later, makikita nyo rin yung isa pang button kung saan kayo pwedeng mag-click and ano yung pwede nyong gawin. Balik po tayo sa taas, scroll nyo lang pataas, and then, i-click nyo po yung tatlong button sa kaliwa, sa taas, para i-check natin kung ano ba yung makikita natin dyan and ano ba yung pwede natin gawin dyan. And then, may makikita kayong menu dyan. So, andyan yung members information, services, loans, benefits, payment reference number, and sign out. So, una natin i-check is yung member information. So, click nyo po yung member information. And then, may lalabas na choices sa baba ng members information. Yung members details, SSS UMID card update, my contributions, update security questions. So, check muna natin yung members details. I-click nyo po yan. Sa members details, makikita nyo dyan yung personal information nyo, yung status ng SSS nyo, kung active ba, and yung address nyo, makikita nyo rin kung ano yung address na nakaregister sa SSS. And makikita nyo rin dyan yung employment history nyo, kung sino yung mga company na naghuhulog ng SSS contribution nyo. So, mag-check nyo dyan. And kung sino yung ngayon na employer nyo na naghuhulog ng SSS contributions nyo. So, balik tayo sa menu ng members information. So, yung SSS UMID Pay Card Upgrade. So, kung gusto nyong i-upgrade into UMID ATM card yung UMID ID nyo or SSS ID nyo, click nyo po yung SSS/UMID Pay Card Upgrade kasi may bagong ID si SSS ngayon. ID/ATM na siya. So, click nyo lang yung SSS/UMID Pay Card Upgrade kung gusto nyong i-upgrade yung UMID ID nyo into UMID ID/ATM. So, kung gusto nyo naman makita yung SSS contributions nyo, click nyo lang yung My Contributions and then makikita na natin dyan yung SSS contributions gaya nung nakita natin kanina na summary ng SSS contributions. And under din ng members information, yung update security questions sa baba ng My Contributions. Kaya lang hindi siya clickable sa akin kasi medyo malabo yung letter. So, hindi ko siya maklik. So, kung gusto nyong i-upgrade or i-change yung security questions, yun yung i-click nyo yung update security questions. So, punta naman tayo ngayon sa services, kung ano yung makikita natin dito sa services. So, under ng services, ito yung mga makikita or pwede natin gawin. So, yung una yung disbursement account. So, pag mag-i-enroll kayo ng bank account, ito yung disbursement account. May separate video ko dito sa channel ko kung paano mag-enroll ng bank account. Browse nyo lang po yung channel ko. And yung benefit redisbursement naman, kung nagka-problem yung mga bank account nyo and approve na yung benefit nyo and then hindi pumasok dun dahil close na yung bank account nyo, ito naman yung benefit redisbursement. So, click nyo lang yan. And kung gusto niyo ng auto debit arrangement and voluntary pension booster and reference number inquiry, so ito yung i-click nyo. So pipili lang kayo dyan kung ano yung services na gusto nyong i-avail. So punta naman tayo sa loans. So click lang natin yung loans kung ano ba yung makikita natin dyan. So under sa loans, andyan yung pag-apply ng salary loan, calamity loan, and pension loan. Kung anong loan yung gusto nyong i-apply. And yung loan penalty condonation naman, kung may mga loan na kayong matagal nang hindi nababayaran and gusto nyong ipa-condone o paliitin yung interest, ito naman yung loan penalty condonation. Click nyo lang yan. So, kung gusto nyo mag-apply ng salary loan or kung gusto nyo makita yung balance ng salary loan nyo, kung magkano pa yung babayaran nyo, click nyo lang yung salary loan. By the way, mag-upload ako ng updated process kung paano mag-apply ng salary loan online.
So, dahil may existing pa akong salary loan, hindi pa ako makaka-apply kasi meron pa daw akong balance. So, dito makikita ko yung balance ng salary loan ko. Scroll nyo lang pababa and then makikita nyo na sa inquiry yung loan history nyo, kung ano yung mga na-loan nyo na sa SSS. So, kung bayad na yung loan nyo, nakalagay fully paid. And kung may active loan kayo na hindi pa fully paid, nakalagay active. So, para makita nyo yung balance, click nyo po yung active. And then, makikita niyo na dyan kung ano na yung mga naibayad nyo sa inyong loan and kung magkano na lang yung babayaran nyo sa salary loan nyo. So, kung employed kayo and then lilipat kayo ng bagong company and gusto nyo ipakaltas yung salary loan nyo sa bago nyong company, screenshot nyo lang to and then bigay nyo sa bago nyong company para ma-deduct nila sa inyo yung balance ng SSS loan. So, close na natin yan. Punta tayo sa next. So, punta naman tayo sa benefits. So, check natin kung ano ba yung mga pwede natin gawin dito sa benefits. So, under ng benefits, pwede tayo mag-apply ng maternity benefits, unemployment benefits, sickness benefit, disability claim, retirement claim, funeral claim, and death claim. So, yan yung mga benefits na pwedeng i-avail dito sa SSS. So, click nyo lang dyan kung ano yung benefit na i-apply nyo dito sa SSS. By the way, reminder ko lang, kung mag-a-apply kayo ng SSS loan and any benefits sa SSS, make sure naka-enroll na kayo ng bank account dito sa SSS and approved na siya ni SSS bago kayo mag-apply ng loan or any benefit sa SSS. Kasi online na lahat yung process nila and doon na nila i-deposit yung makukuha nyong pera sa loan and sa benefits na in-apply nyo. Kung wala pa po kayong na-enroll and na-approve na bank account sa SSS, panoorin nyo po yung video ko dito sa channel kung paano mag-enroll ng bank account dito sa SSS. Browse nyo lang po yung channel ko. And lastly, sa payment reference number naman tayo. So, dito sa payment reference number, kung magbabayad kayo ng SSS contributions, kung voluntary paying member kayo, self-employed or OFW, and gusto nyo magbayad ng SSS contributions, so, click nyo yung contributions para makapag-generate kayo ng PRN. So, monthly po kayo mag-generate ng PRN kung magbabayad kayo buwan-buwan ng SSS contributions nyo. So, panoorin nyo po sa channel ko yung full video kung paano magbayad ng SSS contributions and kung paano mag-generate ng PRN. Kung magbabayad naman kayo ng SSS loans, kung voluntary paying member kayo, self-employed or OFW, so click nyo lang yung loans dun sa payment reference number para makapag-generate kayo ng PRN para sa loans, para makabayad kayo ng SSS loans. So mag-upload po ako ng full video nito kung paano magbayad ng SSS loans. Kung gusto nyo na pong i-sign out yung SSS online account nyo, click nyo lang yung sign out. So balik tayo sa homepage ng ating SSS online account. So, may makikita kayong parang calendar. Click nyo lang yan. So, kung gusto nyo mag-set ng appointment sa SSS office kung kailan kayo pupunta, so dito nyo ilalagay or set kung kailan kayo pupunta and saang branch. I-select nyo dyan kung saang SSS branch. Yung ibang SSS office kasi by appointment na. Yung iba pwede pa rin naman mag-walk-in. So, punta naman tayo sa parang bell button sa bandang taas sa kanan. So, dito makikita nyo yung mga notifications ni SSS kung may mga seminars ba sila and kung na-post na yung SSS contributions nyo or kung na-approve na yung SSS loans nyo, kung ano yung in-apply nyo sa SSS. Lastly, punta naman tayo sa parang picture sa bandang taas sa kanan. So, click nyo lang po yon. So, dito makikita natin yung my details. Diyan, makikita nyo yung information nyo. And then, kung gusto nyo mag-change ng password, click nyo lang yung change password. And kung gusto nyo i-set up yung OTP or set up time-based one-time password, click nyo lang yan. And kung gusto nyo kontakin si SSS, click nyo yung contact us. And kung gusto nyo mag-sign out, click nyo lang yung sign out button. That's all, guys. Kung may any questions po kayo, recommendations and suggestions, comment down below lang po. And please like and follow din po ang aking Facebook page, Miss Marge Vlogs, para updated kayo sa aming mga updated tutorial vlogs. And pwede nyo rin po ako i-message dito sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And please don't forget din po na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan nyo po ang i-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve natin yan, mag-share tayo ng cash blessings sa ating lucky subscribers. Thank you po in advance. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.